Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Naku po, mainit. Matindi ito mga kaibigan. Tuluyan ng nawala ng tiwala. Itong ating kasalukuyan, Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Dito ho, sa kasalukuyan nating Vice President ng bansang Pilipinas na si Sara Duterte. Nako, talagang umiinit ho ang nangyayari sa kampo ng Duterte at siyempre ito namang kasalukuyan nating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kaibigan, sa puntong ito gusto kong ibahagi sa inyo yan pong lahat, laman at pakinggan po natin dito po sa gulong ng video ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon no kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Kaibigan, maikli lang po itong video na ito. Samahan niyo po akong panoorin. Magsisilbing tagabantay muna ng bansa sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Kasunod ito ng biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang hapon patungong Amerika para sa kauna-unahang trilateral summit kasama ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Ayon kay Marcos, sentro ang pagpupulong sa economy, climate change, green energy, infrastructure, digitalization, cybersecurity, maritime cooperation at iba pa. May bukod namang pagpupulong sina Pangulong Marcos at US President Joe Biden habang may nakalinya ring business meetings ang Pangulo sa Washington, D.C. Alright, shoutout po sa lahat at siyempre ipahintulot ang paggamit ng inyong clips na ito, audio clips, video clips dito po sa original may-ari ng video. Mga kaibigan, talagang painit ng painit ho ang binibitawan ng mga pananalita nitong ating Pangulong Bongbong Marcos laban ho dito sa kampo ni Duterte. At siyempre itong si Digong ay kung matatandaan nyo ang aking last upload ay manghang nagpapakita ng galit itong si ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang binitawan ho na pananalita tungkol naman ho dito sa usapin na gentleman agreement. At ako po at yan din ho ang hinahanap sa iyo ng taong bayan, kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos, bagamat sa mga isyu na binabato pa sa iyo noon ng kampo ni Duterte at maging itong si Duterte ay hindi ka nagpapakita ng anumang galit. At dito sa puntong ito, ilang araw na ho na nagpapa-interview, ambush interview itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nandyan ho yung kanyang agresibo pagpapakita ng galit na karapat-dapat mga kaibigan, lalo't-lalo na po kung ito ay isang panluloko ang ginagawa na sa kanya. Okay? Di po ba mga kaibigan? But sa puntong ito, ay heto, bigyan po natin ng highlight. Sabi ko nga ho, dyan sa aking intro, ay tuluyan ang nawalan ng tiwala itong ating kasalukuyang Pangulo. Dito sa kasalukuyan namang Vice Presidente ng ating bansang Pilipinas. Ay hindi lang naman ho ang Pangulong Bongbong Marcos ang wala ng tiwala dito ho sa ating kasalukuyang Vice Presidente. Ito ba ay Vice Presidente
ng ating Pilipinas kung tawagin. Ba't sa gawa ay medyo sablay. May nagagawa, ba't marami pong sablay, mga kaibigan? Bakit po natin nasabihan na tuluyan ng walang tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa ating Vice Presidente kuno ng Pilipinas na si Sara Duterte? Hindi na ho tayo magbabatay. Dito muna tayo magbatay sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag muna tayo magbatay dito sa mga ginawa, pinakita, galawan. Mamaya natin tatalakayan yan para hindi tayo maging rambol sa mga galawan ni Sara. Ang pagbabatayan po natin dito ay itong pagiging caretaker. Pag sinabing caretaker ka, ikaw ang mamamahala sa Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng tunay at tapat na pagsilbi sa Republika ng Pilipinas. Siyempre, sakop din yun ating mamamayan. Mga kaibigan, kapuhan natin, mamamayan. Tinalaga bilang caretaker, tagapamahala ng bansang Pilipinas, itong ating Vice Presidente na si Sara Duterte, at kasama niya bilang caretaker ang Executive Secretary, at kasama niya rin bilang tagapagmamahala ng Republika ng Pilipinas ay ang Department of Agrarian Reform, Secretary ng Department of Agrarian Reform. So tatlo po sila, mga kaibigan. Ay biglang dumami ang caretaker ng ikangay bansang Pilipinas. Tatlo na po sila, Vice Presidente, Executive Secretary, at ika nga ay ang Secretary ng Department of Agrarian Reform. Alam ko mga kaibigan, ay kayo ay napakalawak ng pangunawa at kayo po ay napakatatalino. Lalo't lalo na itong masugid kung mga taga-subaybay, basta lahat ng nanonood dito, maging buses man o hindi, ay ito po ay nagpapahiwatig lang na ika nga po ay kaya tatlo ang tinalaga na caretaker dito sa ating bansang Pilipinas, habang nandiyan po sa Amerika, tumulak sa bansang Amerika ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos sa isang napaka-importante na business meeting. Mga kaibigan, tatlo po ang itinalaga ng ating Vice Presidente, ng ating Presidente para maging caretaker, na kailangan po at sinusuportahan ko yan, mga kaibigan. Dahil mismo ako, kung walang tiwala ang ating Presidente sa Vice Presidente, ako rin mismo ay walang tiwala dito. Kaya't nararapat lang na tatlo ang ilagay na caretaker, mga kaibigan. Yan po, yan ako. Ika nga po'y, ang aking opinion ay sagrado taas noo na pinagmamalaki kita, Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko po nasabi, mga kaibigan? Katulad nga po, nagbatay tayo ngayon na talagang wala ng tiwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa Vice Presidente na ito, ay magbatay naman po tayo dito sa galawan ng ating Vice Presidente sa mga nakaraan. Alam niyo kung magugunita nyo, ito ay gustong-gusto na napaupuin ng kanyang taga-suporta, at gusto na rin niyang umupo diyan sa Malacanang. Noong mga nakaraang rally diyan sa Bonifacio, mga kaibigan, kung magugunita nyo, na ang pinaglalaban ito ay parali ni Kibuloy. Na ang pinaglalaban diyan ay Justice for Kibuloy, at siyempre patalsikin din at pababain sa gobyerno ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinong nandun? Kapanahunan na nandoon sa ibang bansa para sa business meeting ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos. At ang tinalagaan na caretaker ay itong si Sara Duterte. Batang caretaker na itong si Sara Duterte ay nandyan po sa rally, pumunta ng personal upang sumigaw ng Justice for Kibuloy, upang suportahan ang sumisigaw na patalsikin ang ating kasalukuyang Bongbong Marcos o pababain sa pisto upang umupo si Sara Duterte.
Mga kaibigan, hindi po yan fake news. On the record yan. Nandun ho siya personal na pumunta. Paano ka pa magtitiwala sa ganitong vice presidente na hinalal ng taong bayan na mismong pinoprotektahan ay si Kibuloy? Mga kaibigan, nandiyan po ang ebidensya nagkalat. Paano pa magtitiwala dito ang taong bayan? Alam ko may nagtitiwala dito ang kanyang mga tagasunod. But, ito ho, tayo na naniniwala ho at nakikita natin sa galawan. Alam ko, panahon na para magising rin tayo kasama ako. Paano pa kung ito ay tinutulak nila na maging presidente ng bansang Pilipinas? Ano na ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas? Marami pong ebidensya na ito ay nagtataksil din sa ating bansang Pilipinas. Mga kaibigan, kita nyo ho ang usapin ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, hinalal ka ng taong bayan bilang isang vice-presidente. Mga kaibigan, binigyan ka ng milyong boto. Ninay, alam ko hindi mo pag-aari. Vice-presidente, pinahiram sa iyo yan ng taong bayan upang maglingkod ka ng tunay at tapat. Hindi mo pag-aari ang ikangapoy. Pagiging isang presidente, binigay sa iyo ng boto, pinahiram ng taong bayan. Dapat i-exercise mo yan, ipatupad na ikangapoy na ayon doon sa inyong sinumpaan bago umupo bilang isang vice-presidente. Wala naman yata sinumpaan ikaw. I'm sure wala kang sinumpaan bago umupo na dapat gawin mo ito, na protektahan mo si Kibuloy. Tungkol ho sa usapin ng China, anong ginagawa mo? Ang kababayan mo na bunuto ka na dapat pinoprotektahan mo din. Pag pumupunta riyan, ay wina-water cannon, nawawasak ang mga bangka. Sa madaling salita, ay nagkakaroon po ng pangaharas sa kapwa mo Pilipino na binuto ka. Dapat pinoprotektahan mo yan. Ba't tanong nangyayari? Hindi mo maipagtanggol ang kapwa mo Pilipino. Ba't taas noo na pinagtatanggol mo itong iyong kaibigan na si Kibuloy? Tama ba yan? Mga kaibigan, tikom ang bibig para ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Tikom ang bibig para ipagtanggol ang kanyang mga kababayan na karapat-dapat niyang ipagtanggol sa usapin ng West Philippine Sea. But nagagawa niya po, taas noo, na pinamumuka sa atin na ipagtanggol itong si Kibuloy. Mga kaibigan, naku po, mahabang usapin ito. Mga kaibigan, bigyan po natin ng part 2. Wala na po tayong oras. At siyempre, napakaliwanag po diyan po pumapasok na talagang kawalan ng tiwala na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa Vice Presidente na ito. Formality na ginawa siya na pinagtiwalaan sa ngayon bilang caretaker. That's why pumapasok doon po na siya ay duda. Kaya't nagawa po siya ng dalawa pa niyang kasama ng caretaker habang siya po ay nandyan, abala, sa biyahe sa ibang bansa, sa Amerika, upang pag-usapan at makipag-meeting, mga kaibigan, sa ibang presidente. That's why, ito ho, ang tinalaga niyang caretaker, Sara, Vice Executive Secretary, Bersamin, at Department of Agrarian Reform. Yung dalawa po na yan, ay siyempre, binabantayan din si Sara Duterte, hindi lang po ang bansang Pilipinas. At ang mga rason, ay nandiyan po, nilatag ko po sa inyo, hindi man kumpleto, ay bibigyan po natin ng parto ito, mga kaibigan. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye, palakpakan.